So hello no, ngayon pag-usapan natin tungkol sa mga blasphemy or mga cursing no na ginagamit ng bawat tao no ang pangalan ng Panginoon sa mga walang kabuluhan no, ginagamit ng mga tao sa walang kabuluhan ang pangalan ng ating Panginoon. And they don't even realize no na sa kautusan ng ating Panginoon sa panahon ni Moses, sabi ng ating Panginoon no na do not use my name in vain no. So wag nating gamitin ang kanyang pangalan sa mga bagay-bagay na mga walang kabuluhan na ginagawa ng bawat tao ngayong panahon na yon no. Unang-una na ikita natin no, na ginagamit ng mga tao yung pangalan ng Panginoon sa mga walang kakwenta-kwenta o walang kabuluhan o sa kanilang mga interes lamang o sa mga negosyo o sa mga ano pa man. Dito natin makikita sa mga soap opera, sa mga movies no, sa mga drama or saan man no, mga entertainers. Itong mga entertainers na ito no, wala sila pinipili kasi lalo na itong mga komedyante no, wala silang ibang kumbaga hindi nila kinikilala kung ano yung tama at mali, basta sa kanila kung ano man ang mali or ano man ang tama, para sa kanila tama na lahat no. Minsan ginagamit nila ang Panginoon, pangalan ng Panginoon no, sa mga walang kakwenta-kwenta nilang mga pelikula o sa mga ginagawa nilang trabaho, sa mga walang kabuluhan no, ginagawa nilang katatawanan, ginagawa nilang mga walang kabuluhan no, sa mga dali salita no. So mag-ingat po tayo kasi ang kautusan po ng ating Panginoon ay sinasabi po ng ating Panginoon no, na huwag niyo gamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan no. So do not use my name in vain no. So maraming mga taong gumagawa niyan ngayon, maraming mga tao no na patuloy nilang kumbaga tinatabi or yung Panginoon, kumbaga baliwala sa kanila no. Hindi nila alam na pagdating ng panahon ihaharap sila sa Diyos na walang ibang magliligtas sa kanila kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa oras ang mga tao lalayo sa Panginoon, maniwala kayo sa akin, ang ganong tao, ang tao na yon ay magiging walang kakwenta-kwenta pagdating ng araw. Kasi ang bawat kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. So dito sa mga entertainment, sa mga entertainers no, minsan ang pangalan ng Panginoon, ang pangalan ng Panginoong Jesucristo ginagawa nilang katatawanan upang magpasaya ng bawat tao. Ay ang mga tao na yan ay hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kasi ang tangi lamang nilang iniisip yung mapasaya nila yung mga manonood nila no. Wala na silang iniisip kung sino man yung matamaan, wala na silang iniisip no. Kung sino man yung masagasaan, sino man yung matatamaan na sinasabi nila, or sino man yung mablaspheme no, ng mga pangalan no. Ito mga entertainers na ito, lalo na ito mga komedyante no, kahit hindi mga entertainers, kahit mga tao no, na gumagawa rin ng mga joke na walang kabuluhan na sinabi dito sa kasulatan no, patungkol sa mga entertainers o sa mga joke or sa mga joke or sa mga komedyante. Sinabi dito no na huwag mong gawing katatawanan ng isang kasalanan. Kasi ang isang tao na ginawang katatawanan ng isang kasalanan ay parang naglalaro ng apoy. No, para sa naglalaro ng apoy, isipin mo kung naglalaro ka ng apoy, darating yung araw, masusunog ka niyan. Or yan din yung dahilan na masusunog ka. O kaya maglalaro ka ng mga kutsilyo or yung may mga patalim na ikaw rin ang tatamaan or masusugatan. So isipin nyo po yan. Wag nyo pong gagawin yan. Kasi walang tao na gumagawa no, ng kalukuhan sa paningin ng Panginoon or gumagawa no, o ginagawa nilang katatawanan ng pangalan ng ating Panginoon na hindi napaparusahan. Lahat ng mga tao na gumagawa niyan ay napaparusahan at napupunta doon sa mga tao, doon sa mga lugar kung saan itinatapon, kung saan nandoon ang mga tao na sumusuway sa Panginoon. Maisama ka doon. Minsan lang tong buhay na ito. Huwag po kayong magkakamali no, na magiging kaaway kayo ng Panginoon. Kasi sa oras na gawin nyo isang bagay na magiging kaaway kayo ng Panginoon, maniwala kayo sa akin, hindi talaga maganda yung sasapitin nyo. Iwasan nyo po yan. Kasi ang paggawa po ng kalukuhan, paggawa ng mga entertainers na siyang dahilan upang tayo ay magkasala sa Panginoon at sa ating
sa ating kapwa-tao, ang kabayaran talaga niyan pagdating ng araw ay buhay natin. Yung kaluluwa natin. Dito sa mundong ito, itong katawang ito, lupa. Mamamatay ito. May kamatayan ito. Pero ang totoo na ikaw ay andyan sa loob ng katawan na yan. Your soul, your spirit. Yan ang tunay na ikaw as siyang aharap sa Panginoon. Sinabi sa Biblia na ang tao hindi talaga mamamatay. Ang mamamatay sa isang tao ay itong katawang lupa na ito na gawa sa lupa. Kasi ang gawa sa lupa ay hindi makapagmamana sa kaharian ng Panginoon. At dahil hindi makapagmamana itong katawang lupa na ito, maiiwan ito dito sa mundong ito at mabubulong maliban lamang kay Methuselah at kay Elias. Na ginawa ng Diyos ang imposible na posible kasi ang lahat ng mga bagay ay nagagawa ng Diyos at walang imposible sa Panginoon. No? Lagi nyo tatandaan yan. So dito sa atin, itong katawang lupa na ito ay mabubulok. Pagdating ng araw, mabubulok. At pero ang tunay na ikaw na nasa katawan na iyan, yun ang haharap sa Panginoon. Yun ang babangon at haharap for judgment. Babangon yun according dito sa sinasabi ng sulat ni Apostol John. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo at Apostol John, pagdating ng araw, ang lahat ng mga taong namatay makakarinig sa busis ng ating Panginoong Jesucristo. At lahat ng mga taong namatay pagkatapos makarinig sa busis ng Panginoong Jesucristo ay babangon. Mabubuhay muli. Yung iba papunta sa buhay na walang hanggan at yung iba naman ay papunta sa kaparusahan na walang hanggan. Dalawa lamang ang pagpipilian ng isang tao. Isipin mo nang mabuti ang kasalanan na ginagawa ng iyong katawang lupa na iyan. Ikaw ang tunay na magbabayad yan pagdating ng araw. Kaya bago mo gawin ng isang hakbang, pag-isipan mo muna kung iyan ay matuwid o hindi, maganda o hindi, nagkakasala ka ba o hindi. Kasi sinabi dito sa kasulatan, kung ikaw ang siyang dahilan kung magkasala ang bawat tao o kapwa mo tao, mas maigi pa sa iyo na talian ng bato yung liig mo at itapon ka doon sa dagat o sa tubig o sa dagat. Ganyan. Kasi mas matindi pa dyan ang sasapitin mo pagdating ng panahon. No, so iwasan po natin yan ang mangyayari sa mga entertainers. Maraming mga DJ, mga entertainers, no, na mga babae dyan, na mga na walang ibang ginagawa doon, mga drama-drama o anuman, puro kabastusan, puro blasphemy, puro kabastusan, kasamaan. Araw-araw po yan. Itong mga taong ito hindi nakapagtataka kasi ang mga entertainment industry created by Satan. At binubuo yan ni Satanas at walang tao. So kung si Satanas man ang nagbuo niyan, gumamit siya ng bawat tao kung paano linlangin ng bawat tao sa mga karumal-dumal na pinagagawa nila. Yung maririnig mo, yung mapapanood mo. May mga babae, no, may mga babae na nakabra, panty, tapos yung mga bibig nila ay puro kalaswaan ang mga lumalabas sa kanilang bibig for the sake of money, for the sake na kikita ang kanilang istasyon, for the sake na maraming makikinig, maraming manonood sa kanilang mga istasyon. Gagawin nila kahit mga immorality, gagawin nila kahit mga blasphemy sa ating Panginoon, gagawin nila ang kasamaan upang sisikat sila at makilala sila dito sa mundong ito na wala naman talaga kakwinta-kwinta yung mga bagay na kanilang mga pinapangarap or ginugusto ng kanilang laman. Kasi nga sinasabi dito sa kasulatan, ang pakikipagkaibigan sa mundong ito ay nagiging kaaway sa Panginoon. Ay pagiging kaaway sa Panginoon. Kung yung mga tao na yan na kontrolado ni Satanas na namumuhay sa makamundo, kung susunod ka niyan, ikaw at sila ay pareho talaga ang patutunguhan. So mag-ingat po kayo kasi minsan lang ang buhay dito sa mundong ito. Huwag nyo pong sayangin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless you. Amen.